Soy, pwede ba akong tulungan? Didikit natin sa kotse. Sa loob? Sige. Okay, nakikita nyo ha kung bakit kami lalabas. Palaki ng palaki ang gagawin natin ngayon. Mamaya ikikwento ko sa inyo kung bakit kailangan na natin magdikit ng ganito dito sa kotse. Pero ngayon, syempre didikit muna natin. Mayaman na kami sa sardinas. Kung hindi naman sa pagmamayabang. Sawang-sawa na kami sa sardinas. Init? Nainit ba? Init? Sanay ako dito. Alam mo kung bakit? Hot ako eh. Ha? Hot ako. Hot ka. Tara na. Salubungin na kita. Arawin, ulanin, hindi siya masisira. Ano, rap-rap? Hipakan na lang ng hipak. Okay, lalabas muna tayo ngayon for a cause. Mamaya explain ko sa inyo kung bakit kailangan ko nang maglagay ng relief operation na yan dito sa kotse. Lalabas ko lang ito sa sasakyan. Ha? Hindi nakasarap? So, dito ako sa harap. Dito pala to, hinahanap ko to. Kung matanong nyo lang kung bakit tatlo kami, kasi maghakot kami ng mga bigas. Kaya kailangan ng manpower. Itong isang to, walang ginawa sa buhay itong matino eh. Bakit? Anong kailangan mo? Wala naman. Kukuha kami ng ano? Bigay ni Leo. Bigay ni Mayor. Wow! Baka naman sa akin. Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Today, lalabas na tayo tulad na nasabi ko kanina kasi meron tayong mga pipick-upin na bigas. Kung para saan man yung mga bigas na yon, is malalaman nyo rin naman kung para saan yun. Kasama ko si Master Try at si Wewen dito kasi kailangan natin ng manpower para magbuhat. Ay! Diyan pa. Hindi tayo makakadaan dyan. Sige, tayo. Ito medyo pagod. Pero natapos naman namin kanina yung sa project namin kasama si Wewen. Niya sa mini farm namin na pinaplano, binubuo. Pwede ba tayo mag-tent doon? Pag nalinis na namin ng buo yung lugar, tapos natamnan na namin, maganda na yung pwesto, malamig na. Tumubo na yung mga tanim namin sa kaliman. Pero palagay ko tutubo naman. So, yan. Maganda yung pwesto na eh. Tsaka magtatagulan na rin kahit papaano. Yung pinakamarami namin tinatanim kasi Boy P. Sitaw. Okay. Sitaw kasi pambakod. Kasi ang kwentuhan niya namin dapat patola daw. Mahirap. Paano pag wala kami dun sa lugar na yun? O de pag nakuhanan ka na isang patola, isang ulaman na. Kung sitaw, bago siya makapitas ng madami, makikita na namin. Pag may nagnakaw. Mahuli na agad namin siya. Daming parang pumipila pa rin ng Jollibee oh. Pa-drive-thru tsaka sa ano men. Gusto nyo ba? Ha? Gusto nyo ba ng Jollibee? Gusto ko ng Jollibee pero yung pila ayoko. Ikaw ba? Gusto mo ng Jollibee? Ako bala. Ay, ikaw ba? Gusto Kaso, mo ba? lagpas na tayo kaya sa susunod na lang. ikaw ba gusto mo? Gusto ko. Bili ka. Bakit hindi tayo pinara? Dahil siguro dyan sa nakalagay sa relief operation natin na papel, no? Understood na nila yan, no? Madami ba tayong kukunin? Dami-dami din. Dami-dami din. Alam mo men, mga first timers, meron ako ikikwento sa inyo. Di ba paminsan-minsan tumutulong ako kahit sa mga simpleng bagay. Naalala ko na kung bakit meron akong ganong klaseng ugali na kahit hindi naman ako mayaman, tumutulong ako. Alam mo kung bakit? Yung parang nagbibigay ka sa mga tao. Naalala ko kung saan nagsimula. Nung nasa Aklan tayo, nung maliit pa ako. New Year yun. Anong ginawa mo? Ganito ginawa ko. Mag-New Year nun. Tapos, syempre yung mga tao sa barangay natin, di ba nagpapaputok yung kanyon, yung kawayan? Kawayang, Oo. Niyaya ko sila na sabi ko sa kanila, sabi ko magpaputok tayo. Sabi nila, wala kaming panggas. Yun ang sabi nila. Di ako naman na to. Syempre, inaalala ko na wala sila ng pambili ng gas. Ang ginawa ko, dahil nga may puso akong matulungin, kahit pa paano, ay umuwi ako sa bahay, men. Tapos mga first timers, pumasok ako sa kwarto ng tatay ko. Alam mo anong ginawa ko?
Kumuha ako ng pera sa wallet niya. Sa madaling salita, kumupit ako ng pera sa tatay natin. Oo. Wala siya doon. Dinukot ko ngayon yung wallet ng tatay ko, mga first timers, di ba? Tapos pumili ako ng kukunin kong pera. Nakakita ako ng 50 pesos. Siyempre bata ka pa noon, hindi mo pa alam kung gaano kalaki yung halaga ng 50 pesos. Sa panahon kasi na yun. Oo, huwag mo na sabihin. Yung edad natin, mahal na. Okay. Hindi. Maliit lang. Ano lang, 50 pesos lang. E di, kinuha ko. Tapos, syempre sa madaling salita, kumilambat ako ng pera sa wallet ng tatay ko. Tapos ayun, hawak-hawak ko na yung 50 pesos ng tatay ko natin. Ang ginawa ko, pumunta ako sa tindahan ngayon, men. Dahil ang isang lapad ng gas nun is 7 pesos lang. Isipin nyo kung ilang lapad ng gas ang mabibili nun. Okay, sabihin natin, di ba? So sabihin natin 10 lapad. Tapos itong 10 lapad na to, mga first timers, pinamigay ko sa lahat ng mga merong paputok na kawayan. Ay di, ayun na, may gas na, nagpapaputukan ng, di ba? Tapos may isang pinagbigyan ako doon na nakinabang naman siya doon sa binigay ko sa kanya. Nagtaka siya kung bakit meron akong pera. Tapos sinumbong niya ngayon sa tatay ko. Binigyan ko ng gas yun ha. Ayun, edi sinumbong ako sa tatay ko. Tapos nung habang nag-enjoy kami sa papaputok, yung tatay ko sinusundo na ako. Sabi daw mag-usap daw kami, di ba? Uwi kami sa bahay. Tapos kulong sa kwarto, may hawak na sinturon. Sabi niya, magkano ang kinuha mo? Booking. Pagkatapos ano nangyari? Sige, latigo ko nga sa puwet. Nagulat ako kung bakit. Sabi ko, bakit may nagsumbong? Ako na nga yung tumulong. Di ba parang Robin Hood ako? Robin Hood eh. Robin Hood? Ikaw ba meron ka bang kwentong ganon? Nakalokohan nung maliit ka pa? Kupit? Meron. Kupit. Sige, magkwento ka. Kwentong kupit tayo. Sige. Kung kupit lang meron talaga. Kagaya nun sa... Nakupitan ko lahat eh. Si Lolo, si Tatay. Mabangis ako dati, boy. Talaga? Kasi nga, ganito yan. Wala nga kasi nga dati, hindi naman kasi nga kami mayaman. Pero nakakakupit ako. Para magkapera, para magkabaon. Kasi nga, dati kasi piso lang baon, piso, 2, ganun lang. Oo. Tapos talagang nilalakad namin yun mula bahay hanggang ganun na buhay school. namin dati sa Aklan. Oo. Araw-araw yun, naglalakad. Ngayon, nagigipit ako lagi nagugutuman. Siyempre, pagdating sa school, nakakaingi kasi pagdating ng recess, gutom ka. Kailangan kasi sabay-sabay kayo mga magka-classmates pupunta ng tindahan, di ba? Tama. O yung tinatawag na baraka sa atin. Baraka. Baraka pag doon sa probinsya namin, baraka tawag doon sa maliit na tindahan. Ngayon, nainggit kasi ako dati. Pag nagre-recess, wala kang pambili. Wala, banana Q lang talaga kaya kong bilhin, isang piraso. Pero gutom pa, wala na akong juice noon, tubig na lang. Ice tubig na lang, ganun na lang. Mairaos lang. Magkano lahat? Ano dati, ice tubig? 25 cents. 25 cents lang. Kung dati, wala kang pera, 25. Ngayon may pera ka na, 25 cents. Tama. Pag kumukupit ako, meron kasing daanan yung palabas sa bahay namin eh. Meron, di ba? Pahaba yun. Pasokan ng sasakyan ni Lolo. May mga bato doon na malalaki sa gilid. Parang alam ko na yan. Tapos iniipit mo sa bato. Iniipit. Parang hindi ko matandaan, pero parang ginawa ko din dati yan. Nag-iipit ako ng mga coins sa ilalim ng mga bato-bato. Para pag dumaan ako, kukuha na lang ako doon. Tama, ganun nga. Kaya ginawa mo? Magkapatid nga tayo. Teka lang mga first timers, nandito na tayo sa Barangay Atlag. Hindi ko lang alam kung sinong kausap ng kapatid ko para mag-pick upin namin yung mga bigas. Pero syempre hayaan nyo na lang muna kami mag-akot kasi mahirap naman mag-vlog ng nag-akot ka. Tara, iwan muna natin dito. Hindi ko alam kung saan ako mag-park, bawal dito. Doon o. Mamakses. Parang ito yung lugar na para sa mga pelikula. Pag na-corner ka na, wala ka na. Kailangan ko ako! Listen nyo! It's my first time. Hello po! Hello po! Pasok kayo. Hindi, okay na po. Ano po, social distancing. Si Nanay Cora. Nanay ni Nanay. Fans mo kami. Pagka sa cellphone, naano ba namin sa TV? Pinakalaki diba doon sa laki nga ng TV nyo.
Malaki. Oo nga. Oo nga po, mas maganda panoorin sa ano? Sa malaki. Oo po. Ano po? Sige po, sige po. Opo. Okay, nakuha na natin yung bigas. Ayun no, yung mga deliver ng mga pagkain. Eh, ang kakalabasan nito, sige na nga, dito ko na-explain sa inyo mga first timers ha. Kasi, ganito kasi yun. Di ba nung isang araw, si Rap tsaka kuya niya is nagbigay ng goto or lugaw sa mga homeless at tsaka sa ano, sa mga frontliners. Tulad ng mga bike messengers na nagdi-deliver, yung mga nakamotor, yung mga basurero, yung mga gasoline boys. Actually madami. Mga frontliners din sila. Nagsabay kami. Si Rap kasama yung mami niya at kuya niya. Tapos ako namigay din ako ng mga pantawid na food sa mga ibang homeless din tsaka mga frontliners. Ngayon ang nangyayari, nasa gitna ako ngayon mga first timers ng kailangan kong mag-vlog para tumulong sa iba. Kasi maganda yung nagiging effect. Alam ko sa inyo may mga nagko-comment na hindi gusto yung ganun. Pero sa panahon kasi ngayon, ano siya eh, kailangan gawin eh. Kasi maganda yung effect na nangyayari. Nagkakaroon ng chain reaction mga first timers. Alam nyo kung bakit? Nakita si Rap na nag-vlog. Tapos yung sa akin naman is ganun din, nag-vlog din ako. Pero ang purpose kasi doon, ngayon lang nagkaroon ng linaw sa akin na parang hindi naman pala kailangan na wag i-vlog. Kasi sa mga panahon ngayon is kailangan natin magtulungan. Kasi ang nangyari, nung nakita na ginagawa natin yun, may mga taong nag-offer na. Kaya ngayon, nagsisimula na kami magkaroon ng small NGO mga first timers. Actually tayo yun. Ako, tsaka yung kapatid ni Rap ay nag-uusap na para mag-gather yung mga taong tutulong. So gumawa na kami ng page, i-follow ninyo para makita ninyo yung updates kung ano yung mga gagawin namin. So kung dati lumalabas tayo na para bumili lang ng pagkain sa pangangailangan natin sa araw-araw, ngayon ang mangyayari, magiging frontliner na rin ako. Takot ka ba? Hindi tayo lalabas, hindi ako lalabas ng kotse. Ganun pa rin, mag-aabot pa rin. Hindi ko maisip na dadating ako sa panahon na gano'n na masasama ako sa isang NGO na sisimulan tapos tutulong na tayo sa labas. Siyempre, given na yun, mag-iingat tayo. Ilalagay ko sa description mga first timers yung page kung saan pwede kayo mag-donate ng pagkain, ng bigas at syempre ng pera. May mga accounts dyan, ilalagay ko mamaya sa ending ng vlog na to. Okay, supportahan natin, supporta tayo mga first timers. Sabi ko sa inyo kapag gumawa tayo ng maganda ang mga susunod na mangyayari. Tumulong tayo, ngayon dumami na ang tumutulong, gustong tumulong para ipagpatuloy natin yung pagbibigay natin ng pantawid gutom sa mga tao sa lansangan, yung mga homeless at saka mga frontliners. Kaya nga, dapat positive lang. Huwag tayong maging nega sa mga panahon na to. Kailangan natin maging positive lang. Hindi positive sa COVID In general lang, gusto kong i-shoutout yung mga OFWs. Ang lakas ng views ng mga nasa abroad. Hindi lang OFWs, pati yung mga nasa US. Maraming nanonood. Oo, kung saan mang panig kayo ng mundo, maraming salamat sa panonood nyo. Libang-libang lang kayo dyan. Nod lang kayo. Shoutout ko rin pala si Gerald Anderson? Hindi, Gerald Busito. Nung isang araw kasi umikot ako doon ng ayuda. Shoutout din ako. Sana po huwag niyo po lagpasan yung bahay namin pag may mga ayuda. Huwag po kayong masisilaw dito sa kotseng dinadrive ko kasi hindi po akin to. Pinahiram lang po to. May kotse po ako pero wala po sa akin. Pinahiram lang po tong BM sa akin. Parang awa niyo na, huwag niyo po kami lagpasan dahil sa kotse. Pare-pareho lang po tayo ng sitwasyon. Ang sakit po kasi sa damdamin. Hindi ko pala damdamin ng nanay ko. Si nanay ang Laging nagtatampo yung nanay natin. Teka lang, sumobra tayo, kailangan mag-withdraw. Ang laki ng tampo ng nanay natin, men. Aramdam ko yun. Anong senyales pag nag-aalala na yung nanay natin? Pag naaborito? Balisa. Pangalawa? Anong gesture ni nanay kapag wala na siya sa Ay, first timer, ang nanay ko pag yun na burido. Tapos ganyan may iniisip na parang siya, nagtampo. Sabi ko sa inyo, pag naglakad yun, pag mahinahon, hindi mo makirinig ang yabag. Pero pag umitang ulo ng nanay ko, sabi ko siya parang dinosaur. Bag. Pati pinto, bag. Tsaka ganito pa
Ay, namanara-onar yan. Oo, diba? Gumagana. Ayan, Nay. Ito na yan. Itang ulo. Video mo, Nay. Para happy ka na, Nay. Ito na, yung boy P mo. Ayuda for nanay. Oh, bibigyan natin ng ayuda yung nanay ko. Saglit lang. Mabot nga ako bro ng bag ko. Magsasurrender ka na ba kay nanay? Oo, kailangan na. Mukhang ano na eh. Parang wanted ka na eh. Oo eh. Kahit hindi sabihin ni nanay, nararamdaman ko sa mga kilos ng nanay natin. Mukhang nakakailangan. Lumalagabog na yung yabag eh. Boy, ito gana-ganahan mo yung pagkakapindot. Oh, babal yan. Oh. Akala ko dadali ni Boy P. Nagaya ng mga moves ko. May mapipindot kayo si Boy. Napipindot naman. May mapipindot pa. Mukhang hirap na hirap pagpindot ah. Mukhang sa tagal ni Boy P parang wala yata nahihit ah. Nagbibilang pa kunyari. Nagbebente. Nagbabalance pa kunwari. Parang may laman ah. Oh, dami oh. Ayan, parang tunay, dami oh. Oh, dami. Oh. Yan na. Sa dami ng tig-20 na yun, ewan ko na. Ito gusto mo makita? Sabi ko na, sabi na. Ay, malutong ha. Malutong. Pwede pang last to. Alam mo ko bakit malutong? Ha? Di ba tuwing Pasko lang may malutong na pera? Nilagyan ng marami ito kasi itong quarter ito hanggang Pasko pa ito. Sumalubong siya si Marichan. Oo, kaya nga hindi ako nakikinig ng ano men eh. Ng FM. Natatakot ako eh. Baka, Oo. puro pamasko na yung tagtag. Oo, ganun. Pagbukas mo ng FM, di ba? Pagbukas mo. Whenever I see girls and boys. Bigyan mo yung ayuda natin ginanay. Recognition Day. May paayuda kami. Sa araw na to ay binibigay ni Master Truck at ni Boy P ang iyong ayuda. Wow! Yay! Yes! Ito na. Chicharon? Take pa DSWD dito. Hello? Thank